Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga ng mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? Then also, i-greet natin ng happy birthday si Samway Vlog na nandyan sa Riyadh, Saudi Arabia. And also, i-greet natin ng happy birthday si Nicole Magalion. And also, happy 61st birthday kay Joseph Magalion. And also, i-congratulate natin. Happy 32nd anniversary celebration of Ridgewood Chapter, New York City, USA. Again, congratulations and happy birthday. At syempre, i-greet natin ang happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday. At syempre mga kababayan ko, hindi rin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 35 na mga comments. Nandyan din si Joy Manipes, meron siyang 29 na mga comments. Phil Macabato, meron siyang 21 na mga comments. Nandyan din si Agriculture, meron siyang 20 na mga comments. Sa Namilia B. Manlungat, meron siyang 13 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so isa ho sa ating pag-uusapan ngayong araw, itong 20 lahat. Yes, you heard it right, 20 ho lahat na member ng Malita Boys, yung dating bodyguard ni Zaldico, bumaliktad na. Nag-iyakan na ngayon ang mga DDS. Ngayon ito si Baligod, mas lalong nagpanik. Itong si Marcoleta at si Mike Defensor, lalong nagpanik. Yes, you heard it right, mga DDS. 20 lahat na member ng Malita Boys, dating bodyguard ni Zaldico, bumaliktad na. And also pag-usapan din po natin yung inaresto doon sa Davao City. At meron ding naaresto itong taga-NBI. And also pag-usapan din po natin ito si Christian Esguera ulit. Bakit sa Evan? Na instead na siya ay magpakumbaba, iba ang nangyari. Mas lalo niyang pinainit yung issue. Talagang meron siyang pride. Super taaso ang pride ni Christian Esguera at naghanap pa siya ng mga kakampi. Sino ang kanyang mga kakampi, Sir Ivan? Itong si Shilo Magno, ipinagtatanggol niya itong si Christian Esguera at meron ding nagsumbong sa atin. Ito dang si Vlad or si Vladcaster Armandin na pakalat daw ng fake news. At saka ipinagtatanggol din daw niya itong si Christian Esguera. Mga kababayan ko, itong ginawa ni Christian Esguera, katulad din ito sa ginawa ni Daryl Yap. Pinalaki nila yung issue. Kasi nga, di ba, una ang binanatan ni Daryl Yap itong si Yussi Claire Castro. So ipinagtatanggol ni General Torre ito si Yussi Claire Castro, pinagsabihan niya itong si Daryl Yap. Sumagot itong si Daryl Yap at nagsagutan ngayon hanggang ngayon itong si General Torre at saka itong si Daryl Yap. Ganyan din ang nangyari dito kay Christian Esguera. Okay? So, unahin muna natin itong si Bansot. Itong si Daryl Yap. Kasi nga sumusubra talaga eh. Talagang nakita natin dito kung gaano kabastos itong si Daryl Yap. Diba sabi niya, ng kanyang tatay at nanay daw ay retired public teacher. Kaya kanyang minura itong si Yussi Claire Castro. Nakita din natin, binura din ni Daryl Yap itong si General Torre. So bastos talaga. Alam nyo kung sinabi niya na ang kanyang tatay at nanay ay retired public teacher, ganyan ba na ugali ang itinuro ng kanyang tatay at nanay dito kay Daryl Yap? Alam nyo, sa totoo lang no, ipinahiya ni Daryl Yap ang kanyang parents. Totoo lang.
Kasi nga kung paano pinalaki ng tatay at nanay ni Daryl Yap itong si Daryl Yap, baka yan din ang nakita natin na reflection sa pag-uugali ni Daryl Yap. Nagets ba natin? So, siguro ito din ang itinuro ng tatay at nanay kay Daryl Yap na gumawa ng ganitong klaseng content. Ano yan, Sir Ivan? Alam niyo ba yung bin sentiments? Kung doon sa mga viewers natin na alam nila kung ano yung Ben Sentiments na page si Direk Daryl Yap, kapag marinig natin yung Ben Sentiments, ano ang maalala natin? Di ba medyo kalibugan? Kalibugan ba, Sir Ivan? Kasi nga, most of the content of Daryl Yap dyan sa kanyang Ben Sentiments na Facebook page ay kalibugan. Di ba? Tas sabi pa ng mga DDS, fake news daw si Sir Ivan. Noon pa po ako nakasunod dyan, nakafollow sa Ben Sentiments. Alam na alam ko yung mga content dyan ni Direk Daryl Yap. O, di ba? So, ang kanyang content dyan. Merong mga ganunan, kalaswaan, kalubogan, di ba? Siguro ganyan ang itinuro ng tatay at nanay ni Daryl Yap sa kanya. So, nadamay tuloy dito ang parents ni Direk Daryl Yap. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong vlog ni Yusicler Castro. For more details, let's watch this. Saka dito, GM, kay General Nick Torre III. Okay? Sabi niya, pareho raw retired public. Basta nyo ba? Lakihan nga natin. Lakihan natin, ha? Whoops! Sorry. Yon. Lakihan natin. Okay. Ano to? Series na to. Kumbaga, nagsalpukan na sila. Pero ano to? Aral-aral lang dito. Comprehension lang. Guro rin ang nanay ko. Okay? Pareho raw retired public school teachers ang mga magulang dahil. Guro din yung nanay ni General Torre. Guro din yung nanay ko. At ako mismo, kumuha ng MAED dahil pinangarap ko rin magturo. Well, ako nakapagturo naman talaga. Ako, nakapagturo ko ako. Pero binasa ko ang aktual na sinabi ni Yusicler Castro, ibang mga guro. Hindi lahat ng guro. Kaya bilang anak na isang guro at isang taong gustong maging guro, wala akong nakikitang insulto sa teaching profession sa sinabi niya. Ang pagsasabing may ilang gurong nagkakamali ay hindi panghusga sa lahat ng guro. Gaya ng pagkilala na may masasamang pulis ay hindi pang insulto sa lahat ng pulis. Well, tama naman. Diba? Kaya, saka, binigay naman natin yung ibang na call out na at nakasuhan. Diba? At totoo. So, walang mali doon. Walang mali sa sinabi natin. Kaya nga sabi natin, baka yung iba na maaayos na mga guro, may nakikitang ganyan, di magtulungan tayo. Kasi hindi naman makikita lagi ng Pangulo kung sino yung hindi maayos na guro. Hindi naman lagi makikita ni DepEd Secretary Angara yung hindi matino na guro. So tayo yung magtulungan. Yun lang naman yung ibig sabihin ng magtulungan tayo lahat. Hindi yan. Ang nangyari, ayan, dahil dyan, sabi ko nga kasi tingin ko talaga may nag-twist ng kwento. At isa na nga doon yung app teachers. Kaya Daryl, bago ang toot mo, comprehension muna. Isip-isip daw. Laliman. Kung talagang ipinagmamalaki nating mga guro ang ating mga magulang, mas magandang ipakita nating natuto tayo sa kanila. Basahin, intindihin, saka humusga. Ipagtanggol natin ang dignidad ng ating mga guro. Tama. Pero wag natin ipagtanggol ang maling pagbasa sa malinaw na sinabi. At wag din natin ipagtanggol, mga kakliyan, ang totoo namang may maling ginawa. Diba? Hanapin ko lang ito, mga kakliyan. Hinahanap ko kasi itong kay nandiyan ba si Addictus Rex? Pakicheck mo nga kung naibigay mo sa akin yung pinost ni Attorney Garrido about dun sa school sa Davao. Meron siyang sinite doon Hindi ko na makita. Nakita ko siya Okay. Ito yata. Ito. Nakita ko na. Okay, ito lang. Basahin ko lang po yung kay yung kay yan. Kay attorney. Ngayon ko lang nalaman na ang kumuha ng video ng mga estudyante
na nagmumura kay PBBM habang pasakay sa kanyang chopper ay isang teacher. Kaya naman si Claire Castro na nagsabi na may iilan dyan na guro ay, hindi, actually sir, hindi ko sinabing walang modo yung teacher. Teka lang, baka magkamali ulit ha. Ang sabi ko po, yung iba, nagtuturo pa para maging walang modo. Yan. Hindi ko sinabi yung mga teacher walang modo. Nagtuturo pa para maging walang modo. Yan. At mali si Teachers Party List Antonio L. Tino na pinagsusori si Auntie Claire sa sinabi niya. Wala talaga silbi ang ACT party list niya. Naku. Sir, di ko na ito mababasa, sir. Di ko na ito mababasa. Hindi ko na yan mababasa, ha? Okay. Doon lang ako sa ano. Okay. Kaya bakit kailangan agad pagsabihan at hinga ng sorry si Claire Castro nang punahin niya ang asal ng ilang guro? Nakita ko lang ito. So, dito, nasa na tayo? Ayan na, pinakita ko naman. So, after this, na mag-post si si General Torre, mga ka-clear, bumalik ang napakagaling ang comprehension. Yan. Itong sagot niya. Anong comprehension? Toot nyo together. Diba? So, huli. Nahuli sa bait. Huling-huli. Ano? Nahuli sa bait. Nahuli sa bait. Ganyan yan eh. Bakit? Darrell. Ito sagot naman ni General Torre. Okay? Sana. Tinanong kita tungkol sa comprehension. Ang sagot mo, anong comprehension? Toot nyo together. Well, thank you. Yeah. You just proved my point better than I ever could. Wala lang ginawang pag-iimbestiga. Huli ang level. Diba? Hindi ito usapin kung sino ang mas malakas magmura o kung sino ang pinakamaingay sa social media. Ang tanong, ganito na ba ang gusto nating halimbawa sa kabataan? Yeah, totoo. Nakikita natin ng kabataan, mga ka-clear, ito yung sinasabi natin. So yung ngayon na tumutuligsa, sila rin ngayon yung nagpo-prove na dapat talagang mas damihan pa ang topics patungkol sa GMRC sa school. Kasi pag nakita ng mga kabataan natin ang ginagawa nila na ganito, iisipin nila tama. Diba? Na kapag hindi mo kayang sagutin ng argumento, lakasan mo na lang ang boses at dagdagan ang mura. You are a filmmaker. You have an audience. People listen to you. Some young Filipinos undoubtedly look up to you. And that is precisely why this is disappointing. Ba? At may isang bagay pa akong napansin. Huli. Ayon mismo sa nauna mong post, pinagalitan na daw siya ng Viva Films. Huwag na daw mag-Facebook. Apparently, even the people you professionally work with have already called your attention. Pero, pagkatapos noon, ito pa rin ang sagot mo. Toot nyo together. I won't tell Viva Films what it should do with you. That's their business. But perhaps, this is a fair question not only for Viva, but for every media company, institution, and organization that gives influential personalities a platform. What kind of behavior are we willing to normalize? And what kind of example are we putting before Filipino children? Diba? Yung pagmumura ngayon, sa totoo lang dati, nakakasad kasi dati hindi natin nandidinig sa mga bata yun. Pero ngayon, normal na sa kanila. Naging normal sa kagagawa ng mga ito. Ilan lang sila sa ganito.
Diba, may nakita akong bata, isang video. Nahuli ng guard na nagnanakaw sa mall. Yung bata pa na naka-uniform, siya pang galit sa guard. Siya pa yung nagpapalo ng sapatos o tsinelas siya doon sa guard at minumura yung guard. Sabihin natin yung bata, the most mga 12, 13. Bakit? Kasi yung pagmumura ngayon, minormalize eh. Diba? Parang before Duterte naman, di naman normalize yung pagmumura, lalo na sa bata. Pero ngayon, bakit parang pag nagmumura ka, in ka, sikat ka. So, yun yung napapakita nating mali eh. Diba? Anyway, hindi ko problema ang pagmumura. Naging pulis ako ng mahigit 3 dekada. Hindi ako mabibigla. Hindi ako mabibigla riyan. Ang problema ko ay kapag ang mura ang ipinapalit sa argumento at ang pambabastos ang ipinapakitang paraan ng pagdidiskurso. And this goes directly to something I have been fighting against. Bullying. So kung nakikita to ng mga bata, mga ka-clear, director pa naman siya ng mga shorts. Diba? Reels, TikTok. Tapos nakikita to ng bata. Tapos we are all against bullying. Diba? Ano ba pinapakita ng ibang partido? Anong pinapakita yung kailan nating mga kaalyado ng palamura? Kahit teachers, kahit ibang teachers, mga clear. May nakita ako. Pero don't worry, naka-report na yon. Naka-post pa sa Facebook. Bullying is only suntukan sa eskwelahan. And, mga clear, may nakita pa ako sa Facebook. Lalaki siya. Hindi maganda yung picture nila together nung estudyante niya, na lalaki rin. Kaya doon sa comment, parang tinutokso na they're together. Estudyante niya. Kasi hindi maganda yung pictures na pinost niya. Bullying is not only suntukan sa eskwelahan, it is also culture of intimidation. The idea that the loudest, rudest, and most aggressive person automatically wins. Kaya mayroon tayong takbo laban sa mga bully. Nanay laban sa mga bully. At takbo at padyak laban sa mga bully. We have to teach our children something better. Kapag may hindi ka kasundo, sagutin mo ang argumento, huwag mong takutin. Huwag mong bastusin. Huwag mong ibuli. Huwag mong murahin. O, dinagdag ko lang yun. Dahil sinabi mo, mga guro, ang mga magulang mo, all the more reason that I expected something better. Because teachers don't merely teach us how to read words. They teach us how to think. At sa isang bansang kailangan ng mas matinong public discourse, hindi natin kailangan ang mas maraming taong pinakamalakas magmura. Kailangan natin ang mas maraming Pilipinong marunong magbasa, umintindi, mag-isip, at rumispeto kahit hindi nagkakasundo. Diba? Yan nga huli. Ang level eh. Diba? Wala siyang sagot sa argumento o hindi manakot. Mambuli. So, ito ba yung gusto nating i-impart sa ating mga kabataan? Dapat nagsisilbi rin kayong example eh, modelo eh. Diba? So ngayon, hinihintay din natin mga clear, muli, yung aksyon ng ACT Teachers Party List doon sa teacher na nanakot. Pinakita ko sa inyo kanina. Let us see. Di natin gusto ko rin makita kung ano na ang ako, on my part, gusto ko rin makita ano yung nagiging trabaho ng ACT
party list or ACT Teachers Party List. Pabor sa mga teacher para mas mag-level up ang kanilang skills, paano sila mas magiging magaling magturo. Dapat yun eh. Hindi kayo nandiyan lang. Diba? Para gumawa ng batas. Nandiyan kayo para tumulong kayo sa mga teachers. Kung paano nilang gagalingan pa. Kunyari, makukulit yung mga estudyante. Dapat gabayan nyo paano sila magiging mas magaling na guro. Paano nila mapapacify kung may mga magugulong estudyante. Dapat yan, nile-level up nyo din. Diba? Hindi ang puro sisi, gobyerno. Iparte kayo ng gobyerno. Yan pa naman yung nire-represent nyo na grupo. Diba? Di magtulungan. Di puro kayo sisi, tas iniiba nyo pa yung mensahe. Diba? Nung iniba nyo yung mensahe, ayan, ang dami nang nakita na ibang mga guro na bully pa. Diba? Anyway, siguro salamat sa inyo kasi naipakita nyo rin yung ibang klase ng ibang mga guro natin. Again, hindi natin nilalahat kasi nakita sa SOCMED. Hindi nila makakaila yan. So, dapat gawan din nila ng action yan. Kasi on the part of the DepEd, definitely, ipapakita ko lahat yung nakita ko. Di ba? Ganyan ho kabastos ito si Direk Daryl Yap. Kung ano ang kanyang poon, ganun din ang kanilang mga tagasunod. Kasi nga, itong si Daryl Yap, idol na idol niya, itong si Sara Duterte. Kasi nga, bastos at walang modo itong si Sara Duterte, ganun din ang kanyang mga alipores. So, ganyan ho itong si Direk Daryl Yap. Diba? Okay, so forward tayo. Dito tayo kay Christian Esguerra. Kasi si Christian Esguerra, mga kababayan ko, talagang binanatan ngayon ng mga pro-admin or mga BBM vlogger. Kasi nga, sumusobra at saka naghanap sa dito ng kanyang kakampi. Nakita natin na siya ho ay ipinagtatanggol ni Silo Magdo. Diba? Ipinagtatanggol din siya ni Kristan. Pero at least si Kristan, fair ang kanyang komentary doon. Pero itong si Vlad, ito si Vladcaster Armandin, medyo sumobra din, parang ganun din ang pag-uutak katulad kay Christian Esguerra. Napakalat din daw ng fake news. Pinagtatanggol din daw niya itong si Christian Esguerra. Okay, so ibabakita ko sa inyo itong banat ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Ito ang totoo. Hindi si Attorney Undersecretary Claire Castro, hindi ang mga political vlogger na sumusuporta sa gobyerno at kay Pangulong Marcos ang nagpalaki ng issue dito sa ginawa ni Christian Esguerra. Okay, na dating mamamayag, ngayon ni political vlogger, sa kanyang sinabing tanga o kasapakat ang Pangulo sa flood control. Wala kang pagpipilian, talagang meron siyang ganong akusasyon. Kailangan dyan resibo doon sa pagsasabing may kinalaman sa korupsyon. Yung pagsasabing tanga, wala talagang resibo yun. Yun ay personal na batikos. At yan naman ang iso, yung dalawang yan. O kung tatlo man ang sinasabi nila. Lalo na yung iso na sinabi mong tanga ang Pangulo, yan ang iso. Huwag mong ilihis, Christian. Kasi habang nililihis mo, lalong lumalaki ito. Kung gusto mong magpasikat, ginagamit mo ito. Pero huwag mo nilangin ang mga Pilipino. Katulad ko, di naman kita kilala ng personal. Parehas tayong mamamayag. Baka mas matagal akong mamamayag kaysa iyo. Baka mas marami akong pinuntahang network kaysa iyo. Ako, kung di ako nagkakamali, ikaw, diyan ka lang sa ABS-CBN. Ako, ang dami ko ng pinagdaanan. National at international coverage. Hindi naman akong yayabang. Rasa record ko lang yan. Awardee ako sa pagiging broadcaster sa ating bansa for the past 38 years. Pero yung ilihis mo na para bang ang isang vlogger, political vlogger na katulad ko ay pinaparinggan mo na kasama sa para bang operation attack. May umaatake sa iyo na parang gusto mong palabasin, organize, may nag-utos, may nasa likod na atakihin ka. Kalokohan yan. Dala yan ang kayabangan mo.
for your information. Kahit sino na Pilipino nagmamahal sa gobyernong ito, nagmamalasakit sa ating Pangulo, lalo na yung bumoto sa kanya na mahigit na 31 milyong Pilipino, ininsulto mo, iyon ay may karapatang magalit sa iyo dahil nagtiwala sila sa Pangulong Marcos, kaya siya inihalal. Tapos sasabihin mo tanga. Ngayon pagka binalikan nga, sasabihin mo mayroong operation attack, mayroong umaatake sa iyo na para bang organized. Hindi ganon. Ako, tumatalakay ako sa maraming isyo, hindi lang sa isyo, sa isyong ito. Walang nag-uutos sa akin. Walang nakikialam sa akin. Hindi ako sumasali sa kung anong grupo, sa anumang operation nila. Kung meron kang alam na ganon, pangalanan mo at kung sino ang nag-utos. Dahil wala kang matutukoy, wala kang maituturo kasi wala naman. Itong mga political blogger, content creator, influencer, lahat yan volunteer. Walang nag-uutos sa kanila. Kung si Claire Castro maingay tungkol sa isyong yan, karapatan niya yun dahil siya ay Malacanang press officer. Siya yung talagang tagapagsalita ni Pangulong Marcos, trabaho niya yun. Pero yung mga pribadong vlogger, political vlogger, aakusahan mo na parang isang grupong inutusan para atakihin ka. Kalokohan yan. Yan ay brutal na panlilinlang sa mamamayang Pilipino. Pag ang Pilipino ba nagtanggol kay Pangulong Marcos, nagsabi na mali ang ginawa mo na sabihan mong tanga at involved sa korupsyon ng Pangulo, sasabihin mo minag-utos sa kanya. Para bang inalis mo na yung karapatan nilang ipagtanggol ang Pangulo? Kahit sino may karapatang ipagtanggol ang Pangulo. Hindi lang Marcos loyalist, hindi lang Marcos supporters. Yung mga Pilipino nakakaintindi na mali na sabihan mong tanga ang isang Pangulo, karapatan niyang sabihin mali ka. Pero wala kang karapatang sabihin may nag-utos sa kanya para siraan ka, para pag-usapan ka. Sino ka ba? Sino ka? Para pagtulong-tulungan sa iyong paniniwala? Walang nagtutulong-tulong sa iyo. May sariling opinion, interpretation, observation, analysis ang mga mamamayan. Vlogger man ito, pangkaraniwang tao, supporters o hindi man ng Marcos administration, mayroon silang karapatan. Huwag ka nang magpalusot, Christian. Uulitin ko, ikaw ang nagpapalaki ng isyong ito. Kung sa tingin mo, sumisikat ka dahil sa isyong ito, nagkakamali ka. Kung sa tingin mo, ikaw ay underdog sa nangyayaring ito, nagkakamali ka. Kung sa tingin mo, pinipersonal ka sa isyong ito, lalo kang nagkakamali. Dahil ikaw ang namersonal. Dahil yung pagsabi mong tanga, personal yun. Kahit sinong tao, pag sinabihan mo yan, magagalit sa'yo. Mas matindi ka pa kay sa DDS eh. Yung mga DDS supporters, mga Duterte supporters, yan, pangkaraniwang sinasabi nila yan. Paulit-ulit na lang, naging namanhid na yung tao at hindi na niniwala sa kanila. Eh ikaw broadcast journalist ka professor ka para yata ng isang kilalang eskwelahan sa Maynila. Di ba? Huwag ganon. Paminsan-minsan, ang pride ibinababa. Pero pag yung pride na yan ay patuloy na itinaas kahit mali, damage ka dyan, Christian. Maniwala ka. Sa tingin mo, matutuwa ang mga tao at mga nakikinig sa iyo sa ganyang klase? Aba, iba. Yung karapatan ng iba, unawain din natin. Yung obligasyon ng iba, unawain din natin. Pero yung sabihin mo yung karapatan at obligasyon ng ibang tao na tumalakay sa isyong ito, sasabihin mo, inutusan. May operation attack laban sa iyo. Sino ka para pagtulungan? Sino ka ba para pag-usapan? Kaya ka pinag-uusapan dahil sa isyu, hindi sa personalidad, hindi sa pagkatao mo. Yung sinabi mo ang mali, yun ang topic dito. Di ba? Christian Esguerra. Ayan, Siguro, ayaw naman nating makialam ng mga personal na issue. Kung pangkaraniwang tao ang sinabihan mo, hindi ako makikialam dyan. Bahalang mag-react yung kamag-anak o kung sino man sinabihan mo na tanga. Pero presidente ito
Presidente ito ng bansa eh. Presidente natin ito. Kung hindi mo siya presidente, sa ayaw at sa gusto ng ayaw maniwala sa Marcos administration, siya ang elected president mula Mayo 2022 hanggang sa June 30 ng 2028. Nasa ilalim ng saligang batas yan. Kung ayaw nyo irespeto, nasa inyo yan. Pero yung rumerespeto sa gobyerno, kumikilala sa Pangulo, may karapatang ipagtanggol siya. May karapatang siya ay suportahan base sa personal ding pananaw ng mga individual ng mga Pilipino. Kaya mali sa lahat ng anggulo. Ngayon, kung gusto mong palakihin yan, bahala ka. Hindi susuko sa iyo ang matitinong Pilipino. Hindi susuko sa iyo ang matitinong mga political vlogger. Etong aking mga channel, magsasabi ng totoo. Walang personalan, issue lang. Ikaw ang gumawa ng issue, problema mo yan. Ngayon, kung gusto mong humaba, nasa iyo yan. Di ba? Please, like, share, subscribe, and follow. Hindi po ako nagagalit, madiin lang talaga tayo mag-broadcast. Yan ang aking identity. Sa tagal ko na sa broadcast industry, madiin talaga tayo magsalita. Pero walang galit po yan. Ha? Talagang para lang ho maramdaman. Okay, so sabi ni Christian Esguerra at ng kanyang mga kaibigan, actually narinig ko ito doon kay Kristan, narinig ko ito doon kay Shelo, at saka yung isa. Sabi nila na hindi lang naman daw itong si President BBM ang kanyang tinawag na tanga or kanyang sinabihan na tanga. Sinabihan din daw ni Christian Esguerra ito si Sara Duterte na tanga. 'Di ba? Actually itong si Christian tinawag din niya na tanga. Yes, narinig ko yan noon. Siya ay kinoyog ng mga DDS at hindi din naapektuhan ang channel ni Christian Esguerra. Bakit? Kasi hindi naman nakasubscribe yung mga DDS sa kanya. Yes, nanonood minsan pero hindi nakasubscribe. Iba ang usapin dito sa mga pro-admin vlogger at mga pro-admin supporter. Kasi talagang nakasubscribe sila dito kay Christian Esguerra. So yan ho ang malaking pagkakaiba kaya naapektuhan yung channel ni Christian Esguerra. Diba? Tapos sabi pa ni Christian, mas lalo daw siyang pinasikat dahil sa mga bashing na mga pro-admin supporter. Mas lalo daw pinasikat itong si Christian Esguerra. Pero tingnan nyo ho, pinasikat si Christian Esguerra pero malaking negative. Ano nangyari? 'Di ba? Maraming nalaga sa kanya na mga subscriber. Bumaba ang kanyang viewership. O, 'di ba? Pinasikat siya ng mga pro-admin vlogger. So yan ngayon ang nangyari sa kanya. Kasi nga masyado siyang mapagmataas. Siya ang may mali dito. So dapat siya ang magpakumbaba dito. Instead na gawin niya yan, iba ang kanyang ginawa, ang dami niyang daldal. Diba? Ang daming daldal, ang daming mga palusot, ang daming mema, diba? Na instead siya ay magpakumbaba, iba ang kanyang ginawa. Mas lalo niyang pinainit yung issue. Siyempre for the content diba? Kahit yan na ang nangyari sa kanyang channel, for the content pa rin siya. Pinanindigan pa rin niya ang kanyang sinabi. Yan tuloy ang nangyari sa kanya, bumaba ang kanyang viewership. Diba? So mga kababayan ko, before tayo magpatuloy sa ating talakayan, atin mo na hong i-acknowledge at saka i-announce kung sino ang nanalo sa ating pa-contest na most like comment. Okay, so ang nanalo ngayong araw sa ating pa-contest ay galing po sa comment ni Milagros Facon 1. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 83 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, kahit anong paninira nila kay PBBM, solid loyalist pa rin kami. Ilalaban namin siya hanggang sa huli. O, di ba ang ganda ng kanyang comment? So, congratulations kay Milagros Facon 1. Siya ang nanalo sa ating pa-contest na most like comment. Ang second na merong maraming nag-like sa kanyang comment ay galing po sa comment ni Leticia Mapalo Hilario. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 76 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, from Apulacay to PBBM, loyalist forever ako. O, di ba ang ganda ng kanyang comment? Okay, so speaking of President BBM, medyo na-intriga ako dito sa mga post ng mga Marcos supporter. Kahit yung mga pinklawan, meron din silang post tungkol kay President BBM. Ano yan, Sir Ivan? Kasi una kong nakita na nag-post itong si Jesus Valses. Sabi niya,
Sabi ni Tweety Bird, hindi si Naga City Mayor Lini Robredo ang anti-corruption advocate na nasa isip ni President Bongbong Marcos Jr. na kandidato for 2028 daw. Hindi din si Senator Risa Hontiveros. Nakakaloka. Oh boy. Tapos meron ding post itong si Laitera. Si Laitera, siya ho ay isang Marcos supporter. Sabi niya, Diyos ko, kung yon lang ang i-endorso ni PBBM, mag-autopass na ako. Ngayon pa nga lang, di na magawa yung trabaho ng maayos, magpipresidente pa, umay. So, ibig niyang sabihin, kasi nakita ko sa mga comment, mga kababayan, ang kanilang pinatutungkulan dito, ito daw si John Vic Remulla. At saka ito din daw si Boying Remulla. Silang dalawa. So, parang sa tingin ko lang ang ibig nilang sabihin, baka daw ang i-endorso ni President BBM ay si John Vic Remulla. Si John Vic at saka itong si Boying Remulla. Di ba? Parang pangit talaga eh. Pero wala pa hong inendorso si President BBM. Hindi pa ho nagsalita si President BBM tungkol dyan. Wala pa ho. Kundi ito pa lang ho yung mga ipinabakalat ng mga pro-admin vlogger. So siyempre tayo mag-curious na sila ba or sila ba dalawa yung i-endorso ni President BBM? Parang hindi maganda talaga eh. Para sa akin hindi talaga maganda. John Vic tsaka si Boying Remulla. Autopass talaga si Ivan. So, dapat ang piliin para sa akin ang dapat piliin ni President BBM, dapat sila si Lini Robredo. 'Di ba? Itong si Sentry, itong si Gibo Chodoro, or yung Tulfo Brother. Para sa akin yung Tulfo Brother. At saka kahit sino ho na i-endorso ni President BBM, basta wag lang ito si John Vic at saka itong si Boying. Hindi maganda talaga eh. Para sa akin hindi talaga maganda. So what do you think, mga kababayan? Sino yung maganda para sa inyo? Para sa inyo, sino sa tingin niyo yung okay na i-endorso or yung magiging tandem sa 2028 na i-endorso ni President BBM? Please comment sa baba, babasahin mamaya ni Sir Ivan. Okay? So, kasama natin ngayong araw, nandyan sila si Fibro Nula from Kuwait, Haizolin Mina from Nagoya, Japan. Kasama din natin si Emmy Mapalad, Arman Tanggol, nandyan din si Ani Bautista, Ferdinand Maines, Manong Lakay, Bibian De Vera, Hi to Munez Borromeo. I-shoutout natin si Samway Vlog na nandyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Michelle Lee, Juan Acosta, Fibro Nula, Marilo Aniway. Nandyan din si Greg Falcon from Cabuyao, Laguna. Hi to Romel Saire, Emmy Marquez or Emily Marquez. Nandyan din si Terby, Gloria Marquez. And hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so ang ibig sabihin na merong naaresto doon sa Davao City ay isang foreigner. Ayon sa balita, kano na wanted sa US arestado sa Davao City. Tingnan nyo mga kababayan ko, ibig sabihin, ang Davao City ay taguan ho ng mga kriminal. Taguan ng wanted. Diba? Tingnan nyo na saan ngayon itong si Bato de la Rosa. Allegedly, nandyan daw sa Davao. Pinaghahanap pa itong si Bato de la Rosa. Itong si Kibuloy, nung siya ay wanted, dyan sa Davao siya nagtago. Diba? So maraming wanted ho na nagtatago dyan sa Davao City. Ang ibig sabihin, kasi nga feeling nila na safe na taguan yung Davao City, yung mga taong merong kaso or ipinaghahanap ng ating otoridad, dyan sila nagtatago sa Davao City. Siguro kakilala ni Barbie. Siguro kakilala ni Pulong. Siguro lang. So mga kababayan ko, ipapakita ko na sa inyo itong balita na meron pong inaristo na taga NBI. Yes, you heard it right. Meron pong inaristo na taga NBI. For more details, let's watch this. Arestado sa Pasay City ang isang job order employee at volunteer ng NBI matapos magpanggap umano na ahente para mangikil sa mga negosyante. Umabot na raw sa higit 1 milyong piso ang nahuthot ng mga sospek gamit ang pangalan ni NBI Director Melvin Matibag. Kapit pa rin lang to. Lagay mo lang dyan. Ano na?
Hindi na nakaimik pa ang lalaking ito ng kumprontahin at posasan ng NBI Organized and Transnational Crimes Division nitong Miyerkules ng tanghali sa Pasay City. Timbog ang lalaki sa tangka nitong pangingikil sa isang negosyante na ayon sa NBI ay isa lang umano sa mga binibiktima nito. Kinilala ang suspect na si alias Kuya Gat, isang contractual employee ng NBI na ang modus ay magpanggap umanong ahente para makahuthot ng pera sa mga negosyante sa Mindanao. Mga ka ba? Nahihintay ka ba? NBA agent. Nahihintay ka? He's an NBI employee, job order siya. At nag-iikot sa Mindanao, may mga pinapaikot na sinasabi na utos ng direktor para mangolekta ng mga iba't ibang halaga doon sa mga taong medyo may mga negosyo ron na hindi nakarehistro ng tama. At nabalitaan ko yan, may nagreklamo sa akin na isang mataas din na official doon. Kaya nagpakasa ako ng entrapment operation. Bukod sa mga peking ID, nahulihan din si alias Kuya Gat ng baril. Ayon sa NBI, questionable rin ang dokumento ng armas. Yung report sa akin una, 1.7 na yung nakukolekta Na yun daw, pinapakolekta daw ng direktor. 1.7 million. So wala po tayong inutusan na ganyan, kaya panawagan ko sa mga tao, may gumagamit po ng pangalan ng NBI at ang pangalan ko bilang direktor para magkaroon ng financial advantage. Pagbigay, alam niyo po sa amin, natuhulihin po namin ito. Arestado rin sa operasyon ang isa pang lalaki na isa naman daw volunteer sa NBI at kasabwat din sa umano'y pangingikil. Pareho nilang itinanggi ang alegasyon. Mahaharap ang mga suspect sa patong-patong na kaso, kabilang na ang robbery, extortion at usurpation of authority. Oh, di ba? Timbog ang loko-loko na yan. Arestado ang salot na yan. Hindi siya nakalusot kay Attorney Melvin Matibag. Siguro pag-aakalan niya na panahon pa ngayon ni Digong. Kasi nga di ba, maraming ganyan ho sa panahon ni Digong. Siguro iniisip niya na yung kanilang ginagawa or gawain nila sa panahon ni Digong ay okay lang gawin sa panahon ngayon ni President BBM. Hindi siya sinasanto. Hindi siya nakalusot dito kay Attorney Melvin Matibag. Booking ang gonggong, di ba? So, ipapakita ko na sa inyo itong ibig kong sabihin na meron pong bumaliktad na dating mga security aid ni Zaldico. Ito din ay member ng Malita Boys. So ngayon, itong si Baligod, itong si Defensor at saka itong si Marcoleta, nagpapanic mode na ngayon. For more details, let's watch this. Nakuha rin ng Billionaire News Channel ang sinumpaang salaysay ng higit 20 security aid ni dating Congressman Zaldico. Kabilang sa kanilang mga isiniwalat ang panunuhol umano ni Attorney Levito Baligod. Aabot umano sa mahigit 100 ang mga security aid ni former Representative Zaldico. May 18 mula sa kanila ang nagsabing nag-deliver umano sila ng mali-maletang pera sa ilang politiko, kabilang na kay former House Speaker Martin Romualdez at PBBM. Pero nabawasan na sila matapos bawiin ng 4 ang kanilang mga pahayag. Idagdag pa rito si Orly Coteza na dati ring Marines. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang 25 sinumpaang salaysay ng iba pang former security aid at drivers ni Zaldico. Kabilang ito sa mga isinumite ng kampo ni former Speaker Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ayon sa kampo ni Romualdez, nakuha rin nila ang mga kopya mula mismo sa mga abogado ng mga ex-aid and drivers. Lahat sila iisa ang salaysay na base sa kanilang karanasan at kaalaman, wala silang nakita na nagatid ng mga maletang may pera sa sinumang mga opisyal, kabilang na sa ilang senador, kongresista o maging kay PBBM. Pagbubunyag naman ng 15 mula sa kanila, nilapitan at hinikayat umano sila ni Attorney Levito Baligod para raw sumama sa 18 Maleta Boys, kapalit ng pera at iba pang benepisyo. Hindi naman idinitalye kung magkano ang halaga. Kasama rin daw ni Baligod ang ilan pang nagngangalang Ross Bert Wopan, Benny Bolontate, Johnny Buduan at si Tube, na base sa pagsasaliksik ng BNC, miyembro rin ng umano'y Maleta Boys. Ayon pa sa mga dating aid at drivers ni Ko, hindi rin daw sila tinakot o binayaran para gawin ang kanilang salaysay. Ayon pa sa informant ng BNC, may naghahanap umano mula sa Ombudsman at kampo ni Romualdez sa lahat ng mga naging security aid at drivers ng puganting si Zaldico. Minaliit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga alegasyon laban sa kanya. Pero aminado ang kanyang mga abogado na nababahala sila sa investigasyon. Kwentong kutsero kung tawagin ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya.
kaya dapat daw itong maibasura na. Kabilang daw dyan ang pagtanggap umano ni Romualdez sa umano'y mali-maletang pera. It should be dismissed, no? Kasi, yun na nga, walang ebidensya maliban sa kwento. At ang kwento ay iba-iba. Ang kwento ay mabaligtad. Minsan may taong ini-involve, minsan may tinatanggal, depende sa ihip ng hangin ng politika. Ay wala pong nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa mga transaksyong ito, no? Walang project, walang flood control project. Ang kampo ng dating House Speaker may bagong bala. Sila raw ang 25 former drivers and security ni ex-Representative Zaldico. Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Hinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera. At may mga affidavit na inihanda para sa kanila. Kung sino ang nanghikayat, hindi pa pinangalanan ng kampo ni Romualdez, pero nakasulat daw yan sa affidavit. Ngunit aminado ang kampo ng dating House Speaker na nababahala na sila sa gumugulong na investigasyon. Ang nakakabahala lang ay siyempre ay inaasahan natin sana, no, maging patas, maging tapat yung investigasyon, hindi yung tipong may target ka sa likod at saka lang hahabulin yung ebidensya. Muling iginiit ng kampo ni Romualdez na hindi sila nagbayad o nanakot kaya nag-recant ang ilang mga nagbabato ng aligasyon laban sa kanya noon. Kabilang na dyan si Orly Goteza at ang 4 na miyembro ng Maleta Boys. Hiling nila, pakinggan ng mga nag-recant o mga nagbawi ng mga pahayag, hindi lang ang mga nagbabato ng mga bintang. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Andy Agluban from California. Hi to Phil Macabato, Ninita Bertudes. I-shoutout natin si Axel Sainen from Riyadh, Saudi Arabia. Hi to Joy Manipes, Shirley Risman from Ohio, USA. Nandyan din si Rosalinda Gale, Ashin, Tony De Los Reyes, Leonida Wibridge. I-shoutout natin si Joseph Magalyon, Josephine Gallego, Analisa Marcos, Aristides Minuza. Nandyan din si Aurora David, SFN NY, Nikki Mariano, Fibro Nula, Monez Borromeo, and hi to Mary Jane Watanabe. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong programa na ito. For more details, let's watch this. Magkakagulo daw kapag arestuhin si Sara Duterte. Ang punto ko dyan, magkagulo dahil ma-aresto talaga. Oo nga, ano pa ba ang gusto nilang mangyari? Lumaban si Sara Duterte. Malabong mangyari yon. Dahil sa totoo lang, si Sara Duterte, matapang lang yan sa bunganga. Pero alam mo sa ngayon, nakaambayan yung kaso. Kasi nagulantang ang lahat yan dun sa kaso. Kasi wala naman nakakaalam dahil karamihan, ang alam nila nga, sa impeachment. Yung impeachment. At pangalawa, dahil Vice President nga, akala nila, may immunity at hindi pwedeng kasuhan. Dahil sabi nga, makakasuhan siya pagkatapos ng impeachment pag natanggal. Pero yun pala, na i-research at pwede naman palang kasuhan ng Vice President. Correct. Kaya lang, on the other hand, di ba may kasabihan nga yung mga lawyers na yung innocence nandyan until proven guilty. Kaya sa ngayon, guilty pa rin siya. Ay, guilty pa rin siya. Innocente pa rin. Nadulas lang. Mabash tayo. Nadulas lang. Actually, naparesearch din ako dyan nung sinabi nga na may posibilidad na maaresto si Sara Duterte. Nag-research ako at nakita ko nga, pwede nga pala talaga. Kasi malinaw naman sa konstitusyon Wala naman talagang immunity na binibigay sa vice presidente. Ang presidente meron, at the same time yung mga congressman, mga senador meron, no? Pero depende sa kaso mo. Kapag yan ang sentensya ay 6 years and below, immune ka, no? Hindi ka pwedeng arestuhin habang nasa session. Pero ang vice presidente, malinaw na malinaw yan. Pero ang argumento dito ng ilang mga abogado ni Sara Duterte, nag-motion sila motion to quash kasi may immunity daw. Doon na lang sila kumakapit sa immunity na yan. Kasi kung wala silang gagawin dyan, siguro in 3 weeks time, maaresto na yan Mapoposasan na. Pero alam mo naman Kofi, ang defense team, they're just doing their job. Correct. Diba kailangan nilang lumaban kasi kahit paano. Kahit walang laban, kailangan nilang lumaban. At isa sa mga laban nila dyan is to buy time. Buy time yan pabain nila dahil hanggang umabot yan sa panahon ng eleksyon. Diba sa pangangampanya. At saka, kailangan lumaban kasi bayad. Yun lang. Yun naman talaga ang trabaho nila ipagtanggol si Sara Duterte kahit alam nila na maliit lang ang chance nila. Pero kung ako halimbawa mag-i-issue ng warrant of arrest, halimbawa ako yung korte, kung pagbabatayan mo yung naging pagdinig dyan sa Senado, sa impeachment court, kasi same case naman yan Magkaiba lang ng lugar na pinagdadaungan ng hearing.
sa Senado, na-establish na natin yung grave threat. Kung gagamitin lang yung mga ebidensya na yun, and I think yan din ang ginagawa ng prosecution, no? Gagamitin yung mga ebidensya na yun para i-diin si Sara Duterte, parang walang rason na hindi siya arestuhin. At Tama ma-issuean yun. siya ng warrant. Kaya lang nga, sa Senate, impeachment trial, iba kasi yung klase nun, Pamantayan. diba? Yan lang. Iba, nakakaiba doon dahil nga judicial siya at the same time political. Correct. Kaya pwedeng ma-acquit siya doon. At pag na-acquit siya doon, hindi magandang yun, president para doon sa kaso na sinampa ng DOJ. Ako naniniwala din naman ako kapag isinampa yung grave threat laban kay VP Sara sa korte pwede siya ma-acquit doon eh. Kasi kung natatandaan ninyo yung teacher na nag-grave threat din kay Duterte dati, na-acquit naman eh. Kaso nga lang, itong problema doon. Kailangan muna magkaroon ng probable cause bago ma-acquit. So kapag nagkaroon ng probable cause yan, aarestuhin In talaga short, si Sara Duterte. Mamagshot muna siya. Kaya ako naniniwala din naman ako na si Sara Duterte talaga ay maaaresto. Mamagshot muna. Oo. Yun lang naman ang gusto natin makita eh. Mamagshot, Pag na-arresto yan, makukulong rin yan, kahit paano. Ay, available naman yun eh. Tingin ko hindi. Kasi kapag nagkaroon na pumasok yung kaso niyan, aasikasuhin agad yan eh. So pagpunta niya ron, magbabayad na lang yan, imamag siya, tapos labas rin kaagad yan. Pwede rin, pwede mangyari. Pero alam mo naman, anything can happen, the ball is round, di ba? Pero malakas kasi si Duterte, yun ang doon. Hindi natin maisasantabi na si Sara ay malakas talaga. So, posible yung sinasabi ni Uge na magkakagulo kapag arestuhin si Magkakagulo lang sila. Pero yung sabi mong mga magkakaroon ng rally, yung mga mangilan-ngilan, hindi naman kayang magdala ng rally talaga ang mga DDS eh. Marami lang sila sa social media, pero kailangan pa nilang sumausaw sa ibang nagrarally para sabagay. dumami yung tao. Sabagay, kasi sinubukan na nila yan eh. Ilang beses na, oo. Naki-ride pa sila sa rally ng Iglesia ni Cristo para dumami yung tao. At kung sino-sino ng organizer ang nag-organize ng rally nila, talagang hindi maparami yung tao. Hindi kasi ilang ang paraan para maging mabilis, 'di ba? Maging expressway ang pagpunta sa power Yung Rally at saka pag-asa nila na sana bumaba yung nakaupong presidente, nakaupong administrasyon. Pero hindi nga mangyari-yari dahil hindi sila sapat sa numero at wala sila isang factor na malakas yung Anong military factor. Yun ang wala sila. Yun ang pinaka-importante sa ganung paraan, yung kudita. Ang marami lang sa kanila ay bodyguard ni Sara Duterte. Ayun lang. Pero hindi sapat yun para makapagpababa Biro mo ng lang sa isang sitting 400? president. 400 lang. Kasi nga naman, shifting kasi. Kahit na, palagay mo na shifting na lang 400 to 200. Shifting! Grabe naman yun. Three Tatlong shifts. ano ba yun? Tatlong shift? 3 shifts. Imagine ninyo guys kung kayo ang tatanungin ko, ganong karami ang bodyguard mo, gano'ng karaming tao ang pakakainin mo. And pinapasahod. Pinapasahod, ng pinapakain, gobyerno. at yung titirhan nila. Kaya pala, sandamakmak ang mga inupahan na Safe bahay, house. Oo, safe house ni Sara Duterte. At puro pang bakasyon pala yun Napanood ko. Puro sa mga resort. Tingin ko yung safe house na sinasabi nila, sila lang yun eh. Dapat pala hindi safe house ang tawag doon. Airbnb. Oo nga. Pangbakasyon. Hindi ba ka naman pinaparentahan din? Ganyan, alam mo, sa totoo lang pasensya na kayo mga DDS ganyan kasalaula yung puon ninyo. Winawaldas ang pera ng bayan, tapos kayo tuwang-tuwa pa, halatang wala kayong mga utak. Pang-reels yun. Pang-reels yun. At sa totoo lang, yung total nabanggit mo yung puon, yung iba nagdududa, posible daw ma-aresto si Sara Duterte. Pagka yung argument mo kanina si Digong nga natatay Yun yung pinakapuon. Di ba? Si Kibuloy nga na napakarami ng supporters, anak pa ng Diyos yan. Oo. Na-aresto. Anong meron si Sara Duterte, bakit hindi siya ma-aresto? Ako naniniwala ako sa sinasabi mo. Kasi nga sa ngayon, sabi ko, kanina nagkakwentuhan tayo, di ba? Sa ngayon, ang leverage nga na kay administration. Kaya pwedeng mangyari lahat. Kahit sinasabi mo hindi ma-aresto, hindi makukulong si Inday Sara. Pwede at posible yan. At yung kaguluhan na sinasabi nyo, saglit lang yan. Kung magkakagulo man, magkakaroon ng promotion, first day, second day, third day, pero mapapagod din ang mga yan. Unless malaki yung budget. Pero may kapaguran kasi. Pag napagod, hupa, di dyan muna O kahit mag-rally ng 10 araw yan di ba? Wala na yan. Kasi pwedeng bigyan ng dahilan kung bakit pwede siyang makulong. Alam mo naman sa legal, yung legal angle, maraming reason, pwedeng bigyan mo ng daan lahat Alam mo, ang nakikita ko lang na downside kapag nagkaroon ng rally ulit, dyan sa EDSA, papanghina naman ng EDSA. Magkakalat na naman ng tae dyan. Kasi tumatay itong mga nag-rally na ito. Dito susulok-sulok. Yung mga taga-Corinthian, nagagalit na kasi ang panghinang gilid nila. Di ba? Panghin, Social na subdivision dyan. Grabe. Sino ba naman, magtapatan tayo. Sino ba naman sa tingin nyo dumadalo sa rally? Hindi ba yan yung hakot ng mga taga-Baseco, taga-Payatas, taga-Bagong Silang? Dinadala yan dyan. Hindi naman nagpupunta yan dyan para talaga ipaglaban ng katotohanan Correct. Nagpupunta yan dyan kasi may recruiter yan, may organizer yan mga yan. Yan sanay tumae sa kalsada yan mga yan Anong ginagawa na? Doon sila tumatay sa EDSA.
May ano ba dyan? May libreng lunch, libreng dinner? Libre. Libre yun. lahat. Ang problema dyan, ang mga nirereklamo ng ibang rallyista kasi kinakat kong sila. Oo, Kasi ang usapan, di ba, 1,000. Usually, ang bayaran yan, 1,500. May mga nagre-reklamo, nagtitrending pa online kasi 300 lang yung pinapasa. Ang daming katsina, no? Nakakarating sa kanila. Tsaka alam niyo, paano niyo malalaman kung bayaran yung dumadalo? Makikita niyo iisa kulay ng damit. Kung talagang simultaneous yan, kung ano yung damit na sinuot nila, yun din yung pupunta sila ron. Makikita mo, nakapula lahat, nakaputi lahat. Ibig sabihin, organized yan. So in fairness pala, yung rally-rally na yan, nakakatulong sa ekonomiya. Oo, nagbibigay ng trabaho sa mga Nababawasan ang unemployment rate. So magaling rin naman. Pero syempre, hindi yan ang be all and end all yung pagbayad. Kasi nga, hindi mo kayang bayaran yung napakaraming sandamakmak na tao. Pang ano lang yan, pang ignite lang yan, pang trigger. Kung magti-trigger. Correct. Pero kasi kailangan maraming factors na kailangan para maging successful yung goal. Kailangan ng starter. Starter, yun ang kailangan. Pero ang problema, sa nakita ko yung mga rallies nila, puro starting kit lang eh. Parang quitis na supot. Mga bata, ganun lang eh. mga bata. Kasi alam nyo, kapag kumuha sila ng mga nag-rally, meron talaga naka-assign yung mga magwawala, yung mga manununog ng gulong, ibabayad doon. Oo, totoo. Iba ang bayad doon, mas mataas ang bayad doon sa mga nagwawala. Mag-aamoy usok ka eh. Hindi, tsaka, Uunin ka eh. may mga category din kasi yan eh, yung mga hinahire nila ng mga nag-rally. May mga category yan. At yan ang kinukuha ng mga DDS. Meron niya yung nagtitrending, no, na si Sara Duterte daw makikipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw na fake news yan. Sinabi mismo ni Yusek Claire Castro, hindi niya kinukumpirma yan, and actually, hindi niya rin dinideny yan. Pero kanina, habang nag-uusap tayo, maganda yung punto ni Sir Joey dun eh. Baka nagpakalat na naman ng fake news niyan yung mga DDS. Mga DDS. Bakit ganun, sir? Yun na nga, ewan ko, baka may magalit, baka hindi. Pero ito naman, analysis lang natin to, no? Teka muna, parang safe na safe ka, hindi ka pa nga sumasagot. Pumipressing ka agad. Siyempre, depensa muna. Tatanggapay dyan. Pero kasi, ang naisip ko lang dyan, kasi ang may leverage ngayon ng administration eh. Di ba? Sino ba ang naharap sa sandamakmak na kaso? At sino ba ang pwede na malapit ng arestuhin, di ba? I mean, yan ang katotohanan, si Inday Sara. So, syempre, yung pakalat na ganyang anggulo ng issue na yan, ay sa kanya advantage yan. Totoo man o hindi. Sa kanya advantage yan. Dahil sasabihin, tignan mo, si administration gusto na makipag-meeting kasi sumusuko na. Bumaba ka na lang dyan, di ba? Yun ang sasabihin ng mga kabilang kampo. Kaya, sa lahat ng anggulo, win-win sa kanila yan. Kaya pinapakalat yung ganyang chismis. Mindsetting ba? So, kumbaga, ang isipin nila, takot din pala si Marcos kay Sara Duterte. Yes. Kasi nakipag-meeting. Takot na na baka magkagulo yung Pilipinas. So nakipag-areglo na lang. At pwedeng i-weaponize yan para magdalawang isip sila na ituloy ang kaso. Diba? At ganoon din yung impeachment. Alam mo naman, political yan. Ang taong bayan, mina-mindset din para, teka lang, wag natin na agad-agad husgahan, diba? Kasi may meeting pala na mangyayari. At yung mga politician na magde-decide, yung mga senator judge, pwede ring magkaroon ng pagdadalawang isip. Teka lang, nakikipag-meeting pala, may ganun pangyayari. Huwag mo tayo mag-desisyon agad-agad, di ba? Magdalawang isip muna tayo. So, lahat yan, advantageous sa side ni Inday Sara. Tsaka nakakatakot dyan, if ever na yung sitwasyon pumabor kay Sara Duterte, sasabihin nila na ginawa ni BBM yon, nakipag-usap siya at binigyan ng pabor si Sara Duterte kung sa kanya mapupunta ang pagkakataon. Meron pa nga silang pinapakalat ngayon na si Chichi Escudero daw kumikilos na, di ba? Para makuha yung boto ng magkapatid na Villar. Pati si Jingoy Estrada daw, kinausap. Nasa kulungan si Jingoy. Kinausap para iboto, i-convict si Sara Duterte. Paano mo kakausapin si Jingoy? Talaga naman hindi na makakaboto yon. Oo nga. Di ba? So sa tingin ko naman ngayon, ang nangyari, puro mga alingas-ngas lang yan. Dahil hindi mo na kailangan kausapin yung mga senator para bumaligtad. Kung hindi dahil may mga kaso sila, takot sila na makulong, kaya anong gagawin nila? Ewan ko lang, opinion ko lang naman. Sa tingin nyo, factor yung mga kaso sa pagdidesisyon? Yeah. Di ba si Loren Legarda? Sa tingin niyo boboto si Loren Legarda para hindi ma-convict si Sara Duterte or para ma-convict si Sara Duterte dahil meron siyang pending case sa ombudsman? Sa tingin ko kay Loren Legarda, parang butterfly yan eh. Yan ang history ni Loren Legarda. Palipat-lipat yan kung saan siya makikinabang. So self-interest ang batayan? Self-interest. Ako gusto kong susugan yung sinabi ni Kakopi tungkol dyan. Kasi alam mo, sa politika naman, normal na yan eh. Kasi kailangan may premyo o parusa, di ba? Depende sa interest mo eh. Kapalit pwesto. Oo, parang ganon. So, sabi nga nila, carrot and stick yan eh. Di ba? Pag meron tayong gustong goal na i-achieve, tapos may kaso naman yung magdedesisyon, ano bang gusto mo? Makulong ka o makalaya? Ikaw, di ba? Siyempre, gusto mo malaya ka. So,
alangan naman, di ba? Sabi ko nga, doon sa programa ko, ang lagay. Ganun na lang ba yun? Di ba? Ang lagay. Paano naman si ganito? Walang free lunch, no? Wala. So, natural na yan sa politika. At yan ay nangyayari ever since. Kalakaran na. Part and parcel na yan eh. O siguro, kaya yung kay Joel Villanueva, for example, no? Kasi sinabi nila, malapit na rin daw sampahan ng kaso. Tumawid ng kabilang bakod si Joel Villanueva. Parang namatay yung kaso. So, factor yan. Yung kaso naman kasi, nandyan lang yan. Pero ang pag-uusapan dyan, pwedeng mapabilis, pwede rin mapabagal. Depende nga sa goal. Tama. Alam niyo, yung mga kaso na yan, hindi naman, tulad yung sinabi mo, hindi nawawala, ano? Depende nila kung gaano kakadaldal. Tulad ni Alan Peter Cayetano. Di ba sinabi naman ni Lacson na, hindi, nandyan na yung kaso niyan. Kaso nga lang, priority ko lang yan kasi ang daldal niya. Correct, Diba? correct. Napabilis. Napabilis. Kaya nga, hindi natin masasabi na acquitted na sila. Kung hindi, nandyan lang yan, since natahimik ka lang, hindi ka napapansin. Kaya nga, at pag ganyang malapit na rin matapos ang impeachment trial, doon magkakaalaman kung sino ang mapapabilis at kung sino mapapabagal. And just to clarify, hindi lang yan itong administrasyon ni PBBM. Hindi. Kasi for the longest time, nangyayari na siya. Kalakaran na yan. Kultura na. Oo, kaya gaya nga kanina, nilatag ko, politika yan. At normal na nangyayari yan. Kasi part and parcel yan ng sistema eh. At saka kung paano ka mananalo sa politics ba? Numbers game kasi ang politics eh. Correct. Tignan mo ang nangyari kay Leila de Lima nung panahon ni Duterte. Naka-priority rin siya doon. At kung ano mga inventong kaso ang ipinatong kay Leila de Lima. Sa totoo lang, ako nga, humihingi ako ng sorry kay Leila de Lima eh. Kasi dati DDS ako eh. So lahat ng sinasabi patungkol sa kanya, napaniwala ako. Pero ngayon na imagine ko, parang imposible nga naman yung sa Kubol, sila Sebastian na itinuturo si Leila de Lima. Eto nga, at the end, napatunayan natin na wala talaga siya. Tama yan, yung kay Leila de Lima. Perfect example yan. Kasi yung kay Leila de Lima, pwede namang mapabilis yung acquittal niya noon eh. Diba? Pero napatagal. Kasi nauurong yung hearing eh. Maraming dahilan eh. Kaya napatagal siya sa oblo. Napahirapan siya. Pero at the end of the day, depende nga sa takbo ng hangin, weather lang yan, na-acquit din siya ngayon. At hindi natin pwedeng isisi yan sa presidente natin ngayon, si BBM. Hindi. Dahil kung halimbawa si BBM, gustuhin man niya, pero yung mga tao sa ilalim, ayaw pa rin bigyan ng pabor itong mga Duterte, hindi pa rin mangyayari yon. Pero ang kagandahan ngayon sa justice system natin, no? Noon kasi laging sinasabi natin, kasi maliit na tao lang eh. Mahirap lang siya nakukulong. Ngayon, regardless eh. Kahit mayaman ka, kahit powerful ka, makukulong ka. Kasi Exhibit A, si Digong. Sino mag-aakala dating presidente na makukulong sa ibang bansa pa? Si Kibuloy eh. Malakas din si Kibuloy. Yun nga, dahil anak nga ng Diyos, nakulong pa rin. Sila Mike Defensor, sila Marcoleta. Si Mike Defensor, lakas din mang babae, nakulong. Hindi, kasi ang katotohanan dyan, nagsusumigaw din naman yung mga ginawa nilang kapalpakan. Yung sablay nila, medyo nagsusumigaw. Kaya mahirap din na hindi pansinin. Kaya papansin eh, hindi pinansin. Napansin nga at nakasuhan. Yun ang delikado dyan, di ba? Kaya ingat-ingat din sa mga galawan. Kung alam mo may gagawin kang medyo hindi kaaya-aya, damihan mo yung layers. So kumbaga, yung ganyang strategy, effective yan sa mga politiko na madudumi. Di ba? Oo. Kasi kung malinis ka naman, alam mo sa sarili mo, malinis ka at alam mo hindi ka matataniman ng ebidensya. Tama. Medyo hirap silang ipakulong ka. Malinis ang galawan. Pero karamihan sa politiko, marami sa politiko, madumi talaga eh, di ba? May kanya-kanyang kalokohan. Karamihan kasi sa mga politiko, garapalan kasi. Correct. Yung bang gagawa ka na nga lang ng hindi kaya-aya, garapalan pa. Hindi pa ginalingan. Dapat ganun. Parang si si Sara Duterte yan. Masyado siya naging confident sa mga pagnanakaw na ginawa niya nung kapanahunan ng sikat pa sila sa Davao at nadala niya yun hanggang ngayon VP siya. Yun nga, tinalo pa siya ng mga small time na mga magnanakaw, di ba? Na magaling dumiskarte, may mga maskara, di ba? May mga nakatago yung mukha, naka-helmet. Di ba? At least, ang hirap pa makilala. Si Sara Lantaran. Speaking of Sara Duterte, total, pinag-uusapan na naman natin, no? Si Gina Acosta kasi, nilaglag na si Sara Duterte. At sinasabi ni Gina Acosta, yung mali niyang ginawa, na taga-withdraw siya at ibibigay kay Colonel Chica, ipinag-utos mismo yan ni Sara Duterte. Alam nyo ba, nagawain na pala nila ito noon pa. Sindikato na pala talaga ito kasi si Gina Acosta, mayor pa lang si Sara Duterte, tao na siya. So kumbaga, minagnify lang nila yung kalokohan nila dyan sa Davao City, dinala nila sa Office of the Vice President, mas malaking pera yung nauwi nila o nakurakot nila. Bagkasabot na pala talaga itong dalawa na to. At saka linawin ko lang, si Gina Acosta po ay tinawag na hostile witness. Ang ibig sabihin nun, kinuha siyang witness ng prosecutor bagamat ang kanyang paninindigan ay hindi nakapanig sa prosecutor. Mga kakampi ng kalaban. Kakampi ng kalaban. Yun po yung hostile witness. Uncooperative, ibig sabihin. So ito, pagalingan na lang ng abogado ito. Kung paano mo ma-didikdik o ma-convert yung mga sinasabi ng witness papabor sa prosecution. Kaya buti nga ang nag-question si Atty. Ligutan no? Hindi siya nakawala. Oo.
Di magaling si Atty. Ligutan eh. Galing, oo. Mautak, madiskarte, at saka performative. Correct. Kung mapapansin mo, bawat, parang si Melo din eh. Bago ibigay yung punchline, humihinto, tsaka yung reaksyon ng mukha, alam mo may diin sa dulo eh. Diba? At pag dumiin sa dulo, parang, ano yung nanonood? Uy, ano yung susunod? Ano yung sasabihin? Parang nasa show ka talaga, no? Oo, Entertainer para bang action movie na anong gagawin, anong mangyayari. So yung tanong niya sa dulo, hintayin mo yung sagot ni witness eh, no? At pag sumagot si witness, ano ba, si Inday Sara Duterte, may silence 5 seconds eh. Kasi gusto ni Atty. Ligutan na namnamin ng tao yung sinabi ni witness. Magaling, no? Magaling eh. Performative, at Ito, diskarte. si Atty. Ligutan, marunong magbisaya, kaya hindi siya pwedeng paikutin ni Gina Acosta. Oo nga, nakakatawa si Gina Acosta kasi pinanood ko rin yung buong hearing na yan eh. Una, pwede po haluan. Nagtanga-tanga si Gina Acosta. Nagtanga-tanga ba? Oo, totoo. Alam mo, hindi ko pa, pinanonood ko pa lang, ang sabi ko pa lang sa sarili ko, parang ang bobo naman na itong witness na ito. Ang ginawa ko, pinanood ko yung dati niyang sa Congress, yung kanyang pagtayo bilang witness doon. Napanood ko, sabi ko, hindi naman pala ganito si Gina Acosta. Sabi ko, tama yung sinabi ni Erwin Tulfo dito, na niloloko lang tayo ni Gina Acosta. Pero si Gina Acosta, hindi mo rin masisisi bilang siya ay kakampi ng defense. Kasi hostile witness nga eh. Yun na lang ang kanyang tanging paraan, yung magtanga-tangahan, para makalusot. Dahil lahat ng mga sinasabi niya ngayon, sinabi na niya yun noon yan. Correct. Sa hearing, Tama. sa house. Kaya, kumbaga, dun pa lang sa house, nailaglag na niya ng slight lang. Hindi lang nabigyan ng highlight. Yung kanyang Tama ka doon. Hindi na nabigyan ng highlight. Binigyan ng highlight ni Atty. Ligutan. Tama. Kasi hindi lang ginamit ni Atty. Ligutan. Kasi naman kine-question pa yung credibility ng hearing ng House of Representatives kasi unconstitutional daw yan, fishing expedition. Ngayon, wala na silang kawala kasi impeachment trial na yan. Legitimate impeachment trial at doon na nabanggit niya yan. Kaya wala talaga siyang kawala. Huli-huli talaga siya. Siguro hindi ini-expect nila na makakarating sa ganitong sitwasyon yung bagay na to. Kasi doon pa lang sa hearing sa House, laglag na rin. Oo. Pero sa tingin nyo, ano kaya ang palusot ni Sara Duterte nung inutusan niya si Gina Acosta na ibigay sa kanyang VPSG yung pera ng confidential fund? Parang ang hirap na lusutan nun eh. Wala na akong maisip na ilulusot doon. Kung ako abogado, no? Parang idadaan mo na lang sa technicalities yan. Tsaka eto pa, may pahayag si Gina Acosta na kung sarili lang niya, hindi niya ibibigay yung pera doon kila Chika. Hindi niya ibibigay. Ang reason kung bakit niya ibinigay ang pera kila Chika dahil utos ni VP. Yun nga ang lagi niyang sinasabi, ilang beses niya sinabi at ilang beses pinaulit-ulit yan ni Atty. Ligutan. Kaya magtataka ka rin, no? Hindi mo alam kung ano ba to, diskarte lang ng defense or what? Dahil si Gina Acosta, alam natin na malapit yan kay Inday Sara. Dahil panahon pa nga ng Davao Days, nandun na yan. Kumbaga, at yun din ang trabaho niya. Disbursement officer din. At yun din ang naging trabaho niya. Kumbaga, dating gawin na lang yan. Pero sa ngayon, talagang dinidiin niya si Inday Sara daw. Pero sa tingin ko, ang gustong mangyari ni Inday Sara dyan, maipin sa kanila sana ang kasalanan. Kay Colonel La Chica at kay Gina Acosta. Kasi pinausok na ni Amy Marcos yan eh. Di ba? May sinabi na si Amy Marcos dyan na dapat sila yung managot kasi sila yung may hawak ng pera. At sa tingin ko, doon yan pa ikutin ng defense. Bakit mo isisisi kay Inday Sara? Wala nga siyang alam doon sa yung diskarte ni Colonel La Chica. Dahil sinasabi lagi, kung mapapansin mo, laging sinasabi ni Gina Acosta sa kanyang statement na si Colonel La Chica ang nakakaalam sa bagay na yan. Kasi nga, confidential fund eh. Kahit nga yung mga pangalan na inventong pangalan, galing din kila Chika yun eh. So ang tingin ko nga, ang pagsasabungin dito, ang gagawin is style ng defense, pagsasabungin si Acosta at si La Chica na ipalalabas yung transaction between them lang. Walang kinalaman si Sara Duterte. Kasi tandaan mo, yung impeachment trial, politika yan. So pwede ring ginugulo na lang ng defense eh. Yun ang ginagawa nila sa totoo lang. Para yung kaisipan ng taong bayan, oo nga, yung dalawang nagkakagulo. So bakit kay Inday Sara mo isisisi? Ang problema kasi mga DDS, mga bobo talaga eh. Kung ano yung ipinit sa utak nila, yun ang sasabihin, ikakalat nila sa online. Kaya nga alam mo, sa totoo lang sa amin, sa amin, kasi BBM, supporter kami, mga vlogger eh. Diyan kami. Teka, binabayaran ka ba ni BBM? Ay, hindi. Hindi rin ako. Supporter po kami ng administration, no? So, sa monetization lang kami kumikita. So, dito ang ginagawa namin, idinidebunk namin yung mga fake news na kinakalat ng mga DDS. So, mahirap na trabaho yun. Ang daming fake news. Ako lilinawin ko lang kasi ikaw, sinabi mo supporter ka ng BBM. Ako naman, sa gitna pa.
Nasa gitna. Pero nilinaw ko na ako, Tulfonatics. Of diba? course. Hindi, Tulfonatics ako. ito para sa kalinawan ng lahat, ano po, mga supporter po talaga kami ni Senator Raffy Tulfo. Supporter kami. Yun ang totoo niyan. Oo. Yun ang dahilan kung bakit nagkasama-sama tayo. Oo. At yung isa pa sana na best friend nito. Si Vince. Shoutout, Vince. Hindi, kung ako lang talaga, kung ako papipiliin. Ako, personal ko to, ewan ko sa inyo. Papipiliin mo ako between BBM at Raffy Tulfo. Kay Raffy Tulfo ako. Siyempre ako ganun din. Na Susuportan ko bilang presidente. Kaso hindi naman tatakbo na si PBBM eh. Oo nga. Kaya nga sumuporta ako sa admin kasi hindi na pwede maglaban yung dalawa eh. Correct. At ako talaga, nakakausap ko si Senator Raffy Tulfo, yung mga plano niya, nakakausap ko siya, nakikita ko talaga yung pagmamahal niya sa mga mahihirap. Ako linawin ko lang pala rin nakasuporta ako kay President Bongbong Marcos. Kasi siya na ang sitting president natin. Correct. No choice tayong lahat. Correct. Kundi suportahan kung sino nakaupong presidente. Kasi kung hindi mo ng bayan. kung hindi mo susuportahan, pag bumagsak yan, Tama. dama yung marami nating kababayan. Posibleng Tama. tayo, hindi tayo apektado. Tama Diba? yun. Oo. Pero yung may hirap na pamilya na dependent sa government, babagsak din yun. Tulad ni Sara Duterte, hindi niya sinusuporta ng gobyerno. Anong trabaho niya ngayon? Mag-abroad na mag-abroad. Dalawa lang bisyo niyan. Mag-abroad tsaka magnakaw. Grabe ka sa magnakaw. Sarap buhay, sana all. Pero si Acosta, balik tayo kay Acosta, no? Feeling ko, yumaman din si Acosta dyan. Oo. Posibleng hindi. Kasi noon pa lang, alam niya na yung kalokohan eh. Diba? Alam na niya yung nakawan. Alam niya At naman yan eh. ang trabaho niya, pagtakpan yung pagnanakaw ni Sara. Tapos, ang image niya, parang tanga lang, no? Ako sa tingin ko yung performative lahat eh. Kasi ang tagal na niya sa nakadikit si Inday Sara, kaya nagkapera na rin yan si Gina Acosta. Pero ang dating niya dun sa impeachment trial, motherly. Correct. Tapos probinsyana. Emotional. Tapos marami ang makaka-relate dahil Bisayang-Bisaya. Alam mo naman ang Bisaya dito, ang laking porsyento Bisaya, di ba? So, relatable sa tao. At yung simpatya nasa kanya. Dahil ang dating parang nanay mo lang eh. At saka yung bangs niya. Yun na talaga napansin ko. Pwede po, Mr. Chair, maligam-gam lang. Yung mga salitang yan ang di ba, pampalubag sa loob ng mga nakakapanood. Pero medyo kasi magaling din yung magaling din yung si Atty. Ligutan niya. Kaya natabla niya yung ganung performance ni Gina Acosta. Performative din kasi ni Atty. Ligutan. Nagmukha kang tanga yung depensang nagpo-question Naging display lang siya doon. Sige, move on tayo sa ating next topic. Recent development po yung pagbawi ng statement ni Orly Gutesa. Yun. Kung inyong matatandaan po, si Orly Gutesa, siya po yung inilabas na testigo sa Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta kasi inirekomenda daw po ni dating Congressman Mike Defensor. Binawi na po ni Orly Gutesa yung kanyang statement at sinabi niya, pinilit lang siya ni Mike Defensor at ni Marcoleta na basahin yung prepared na affidavit at ngayon, umaatras siya dahil mukhang hindi natupad yung ipinangakong scholarship at financial assistance. Alam mo, nagbalik tanaw sa akin yung panahon na ini-interview si Gutesa at hindi niya alam yung babasahin. Correct. Na mas kabisado pa ni Marcoleta yung nakasulat doon sa affidavit ni Gutesa. Pinagalitan nga eh. Kaya nga ngayon, sinabi nila na yung script na yon galing kay Marcoleta at kay Defensor, talagang nagtutog na. Confirm. At maganda, binasa ko lang po yung affidavit niya. Ang haba ng affidavit, 4 pages ata yun no? Grabe, sobrang detalyado. Ang oras sila nagkita, ano yung sabi sa kanya. Halatang abogado gumawa. Halatang abogado. Siyempre, guided by a lawyer. Lagi naman ganun Pag gumawa ka ng affidavit, guided ng abogado, no? Kapag hindi mo na magawa, pagawa mo na sa abogado. Ang problema kasi, yung unang affidavit, gawa na. Wala ka nang gagawin, hindi babasahin mo na lang eh. Babasahin mo na lang. Yun nga Medyo mahina si Gutesa Hindi niya nakabisado Kasi nung napanood ko siya, talagang wala siyang mabanggit doon sa laman ng affidavit. Kung ikaw talaga ang gumawa nun at totoong nangyari yon, hindi mo na kailangan ng script. Kahit na palagay mo magkautal-utal ka, okay lang yun Pero correct. si Gutesa, totally hindi niya alam yung nakasulat. Kaya nga, yun ang sinasabi niya. Pero alam mo, yung sa ginawa ni Gutesa at yung ginawa nung 4 na bodyguards or marines, di ba? Parang kumbaga, wala na, shoot na sa banga, mahina na, basag na talaga. So, sino pang tao ang pwede nilang ilabas sa susunod, basag na yung credibility. Correct. Kaya malabo na sigurong makasuhan yung kung sino man ang gusto nilang idiin. Ito ang latest. Meron pa raw babaligtad dun sa 18 Marines. Di ba may bumaligtad na? Meron pa raw babaligtad. Nakakapagtaka na ang ombudsman dyan. Bakit kinakapitan pa rin nila sila Levy Baligon? Di ba? Boying, nangyari. Talagang si Boying gigil kay Martin Romualdez no? Sabi ko nga, mali yata yung tinutumbok mo.
Kasi lahat ng mga witness mo umaatras na. Ikaw na lang ang hindi, ang tibay mo. Saludo ko sa'yo. Actually, di na kailangan ng additional na aatras pa nga eh. Yun lang statement nung umatras na unang apat at ni Gutesa, sapat na yun eh. Sapat na yun. Sapat na yun kasi yung credibilidad, basag na basag na. And yung ano, Sino yung- pang maniniwala doon? Yung filing ng DOJ ng perjury cases, di ba? Yung sinabi ng NBI, yung sinabi ng Malacanang na inconsistent yung mga statement, napakatibay na yun eh. Pero pinipilit pa rin ni Boying. Ano yari? Baka may nakikita siyang di natin nakikita. Multo. Kasi tila mo naman, ikaw, actually, maski kay Orly Gutesa, hindi ako believe eh. Kahit bumawi siya ng statement, hindi ako believe. Kasi pansinin mo yung mga tao na yan, yung karakter nila, pabago-bago eh. Depende siguro kung sino mas malaki ang offer eh. So pag mga ganyan yung tao, hindi mo pagkakatiwalaan yan. Di ba yung 18 Marines ka, ibinenta yung information, tapos ang bumili si Defensor. Ang kaso, si Defensor kasi may vested interest. Isiningit niya yung mga kaaway niya. Kaya ngayon ang Marines, 18 Marines, pabago-bago. Kaya nga ako doon pa lang, wala na, reject na sa akin yung 18 Marines na yan eh. Kahit na hindi bumaligtad yung mga bumaligtad na dalawa, kahit hindi bumaligtad yun, talagang reject sa akin yan. Isa dyan si Gutesa, reject sa akin yung mga yan. Pero since na bumaligtad na sila ngayon, so totally, napatunayan natin na tama tayo. And sila na mag-aaway-aaway ngayon. Ang problema, paano makakasagot si Marcoleta at saka si Defensor ay nakakulong? Si Mike ka, nasapak pa yata nung minsan nagsalita. Kung nagsalita pa lang, nasapak na dito. Wala. Nag-BJP. Galit na galit siya. Alabasa ko yun. Ang gusto niya pala, magpa-interview sa media. Kasi may medyang Oh, nakabang may lagi. media eh. Oo. Pinipigilan siya ng mga BJMP personnel. Tinutulak niya ka rin eh. Sinungal-ngal siya eh. No? At kumita nga rin ako dun eh. Sinungal-ngal siya rin, daldal mo. Kaya ngayon, galit na galit yung mga DDS. Oh, ganun talaga, ganun talaga. Pero tingnan natin kung ano mangyayari dahil yung issue na yon, yung pagkakasapa kay Mike Defensor, sa tingin ko pumabor yung kay Mike eh. Pumabor yun kay Mike in terms of optics kasi yung teka lang, mali nga naman yun. Ba't mo sasapakin? Gusto na naman magsalita. Kasi pwede naman kasi talaga magpa-interview yung katulad din na Mike Defensor na PDL sa media. Pero marami din dumududa, bakit porket ikaw politiko, di ba? Oo. Pwede, bakit pag ordinaryong tao? May mga ganong din, narrative eh. Kapag ordinaryong tao, sapakin ka rin naman. Kasi may PDL na tayo pinuntahan, di ba? Nagalit sa atin. Yung PDL ang nagalit. Oo. At walang tingin sa atin. Si Trixie. Ay, oo nga. Oo nga. Ang layo na, sa mapa ng tingin sa atin. Ayaw ko interview. Sige, pupunta tayo sa ating next topic. Dito tayo kay Yussi Claire Castro kasi pinag-iinitan ngayon si Yussi Claire Castro dahil sa isang statement niya na miscomprehend ng ilang mga guro at ng ilang mga supporters ni Sara Duterte. Kasi alam niyo naman yung nangyari dyan sa Zamboanga, sa Ateneo de Zamboanga, di ba? May recent shooting incident na naman dyan at 2 po yung napatay. May sinabi po si Yussi Claire Castro dito na minasama ng mga dilis. Ito, i-quote natin yung mismong sinabi ni Yussi Claire Castro para di tayo magkamali. Sabi niya, kasi parang pinapalabas niya, may pananagutan din yung mga guro kung bakit nagiging walang modo yung mga bata. No? Sabi niya, and I quote, minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila mismo ang nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Malinaw po yung sinabi niya, ibang mga guro, hindi niya sinabi na lahat ng guro. Tsaka yan, may pinaghuhugutan din si Atty. Claire dyan. Kaya nga sinabi niya ibang mga guro eh. Natatanda mo yung guro na tinuturuan yung inaan yung mga estudyante nila ng binabasta. Sa Davao. Ibago lang yan. Yung sabi bangag, di ba? B4 bangag. Hindi naman kasi gagawin ng mga estudyante yan kung hindi nila naririnig sa guro yan. So diyan ang gagaling si Atty. Claire. Ngayon ito pa, yung pang isang guro na nag-death threat dati kay kay Duterte. Hindi ba teacher din 'yon? So may mga guro talaga na iba ang takbo ng utak. Hindi, ako naniniwala naman ako, in fairness kay Atty. Claire Castro, naniniwala ako sa kanyang pananaw sa bagay na yan. Pero kasi, yung guro, hindi lang naman yun yung be-all and end-all eh. Hindi lang yan ang factor kung bakit nagkakaganon yung kaisipan ng mga estudyante. Maliit na factors, maliit na factor lang yan. Dahil marami pa, merong culture of violence na nangyayari ngayon sa atin, di ba? Na imbibe ng mga kabataan, ang Department of Education, ang kapulisan, yung mga barangay officers natin, yung mga tinitingalang leader ng mga kabataan, na katulad ng panahon ni Duterte. Parang normal na yung magpatay ng tao. Patayin mo yan, di ba? Inuutos yun, patayin mo yan. Tapos, di ba, meron pa nga yung video noon, sasaksakin ni Congressman Pulong yung isang tao. Parang nai-imbibe yun ng mga estudyante na normalize. Hindi yan nangyari overnight eh. Di ba? Nangyari yan over the years. Kaya yun ang na-imbibe sa tao. Kaya yung sinabi ni Atty. Claire, may katotohanan din naman yun eh. Pero hindi lang yun ang factors kung ba't nangyayari yan sa mga kabataan. Small factor lang yun. Para sa akin, malaking factor yun. Kasi pwede kasing sitahin ng guro yun eh. Turuan ng... Sa umpisa pa lang, wala pang ganitong pangyayari. Pwede nang sabihin ng guro na,
Huwag kayong makialam sa politics, huwag ninyong bastusin ang namumuno. Dapat nasa intro ng teacher yan eh. Hindi yung kung kailan may mangyayaring ganyan, pinabayaan mo na kasi DDS ka, lalo na taga Davao. Alam naman natin ang mga taga Davao. Talagang solid DDS sila. Mindanao, no? Oo. Technically Mindanao, no? Siguro dapat yung mga guro, no, marunong din ng taekwondo, self-defense, no? Kasi kung makita mo yung estudyante na may hawak na baril, yun yung immediate response, eh. Kumbaga, first aid yun, eh. Sa mga ganong sitwasyon, dapat siguro i-incorporate sa ano yan, sa requirements. Hindi, mahirap yan, komplikado yan. Kasi leave it to the expert. Sa bagay. Mahirap yan Sa bagay. kasi ang guro nandyan para magturo lang. Hindi para Pag-aaralin mo ng karate. magkarate. Very complicated yan kasi syempre lahat naman tayo, may minamahal tayong mga kabataan. Dapat mabura ang culture of violence sa kabataan. Yun ang bottom Ang problema kasi, tama medyo matagal yan eh. Matagal gawin yan eh. No? kasi matagal din bago nagkaroon ng ganun. Hindi naman kasi ganyan dati eh. Bago na-imbibe yan sa kaisipan ng mga kabataan, years ang binilang. Yung kay Duterte administration, 6 years. Biro mo doon, normalize ang pagmumura on national TV. Tapos may social media pa na ang lakas ng impluensya sa mga kabataan. Information yan eh. So parang, normal lang, presidente, nagmumura eh. Hindi, magmumura din ako. Presidente, sabi ni presidente, okay lang pumatay eh. Kahit na sino pa yan, basta may nakita mo, adik, patay natin. Diba? So malaki pa yung malaki rin yung contribution ng Duterte administration, ng pamilya nila, kung bakit nagiging violente yung maraming tao. Kumbaga inspired sila eh. Ang malaking contribution dyan, yung mga leaders natin, in general. Dapat yung leaders natin magpakita ng kagandahang asal sa tao dahil sila ang tinitingala eh. Silang sinusunod. Malaking impluensya nila eh. Sa kabataan lalo sa na. tingin ko, hindi sapat yung magpakita sila ng magandang asal kasi nga, na-embed na nga sa utak ng mga estudyante yung ginawa ni Duterte noon. Kaya dapat, kung halimbawa teacher ka, tanungin ka, ano ang political preference mo? Kapag sinabing DDS, ipapsychiatrist nyo agad. Oo nga, totoo yun. Ipapsychiatrist nyo agad kasi naitatawid nila sa mga estudyante. Ngayon naman, sa estudyante, titignan nyo ano ba yung mga pinagkakaabalahan sa bahay. Pwede mga games eh. Maraming mga games ngayon na nagpo-promote ng violence. Tapos, naging DDS pa. Violente na kayo nilalaro, DDS ka pa. Ano mangyayari niya? Hindi mamamaril nga yan. Factor din yung magulang. 'Di ba? Malaking bagay din yung magulang. Una, doon sa nangyari sa Zamboanga, nagpabaya yung tatay doon, malinaw, customs chief police pala, chief ng customs police. Nagpabaya, makakuha ka ng 2 baril, parehas pa registered. 'Di ba? So, kasalanan ng tatay 'yon. Pangalawa, yung upbringing din. Yung nanay, yung tatay, baka well concentrated sa career nila. Pero hindi sabi napabayaan. maganda raw ang upbringing ng bata. Ba't siya papatay ng ganun? Nagtataka nga sila, kaya ngayon ang iniimbestigahan, baka nakuha sa games. Kasi alam niyo ba yung mga games ngayon, may mga small task kasi na pinagagawa yun eh. Let's say, yung para mga terorista ron. O tumakbo ka nga na nakahubo, bibigyan kita ng ganito. Hanggang sa mag-upgrade yun. Oo, may mga ganyang factor. Pero hindi pa rin magiging conclusive yan eh. Ako, hindi na rin ako naniniwala, napakaraming factors eh. Hindi kaya nga, multifaceted factors yan. Lahat yan sama-sama. Lahat tayo dapat magtulungan para matigil na yung ganyang culture of violence sa isip ng mga kabataan. Dahil ang kabataan sa ngayon, ang responsibility dyan, yung mag-aral, yung huwag ka muna sumawsaw sa politics. Kasi kailangan hinog ang kaisipan mo bago ka makasawsaw sa politics. Pero nag-aaral ka pa lang eh. So pag-aralan mo lahat, magsaliksi ka lang muna. Dahil yun ang trabaho mo, ang mag-aral. Tingnan mo yung mga bata ngayon, kung ano-ano ang kabastos ang pinagsasabi. Mga sa presidente natin. Kanino din na natutunan yan? It's either sa magulang nila, sa environment nila, or sa teacher nila. Lalo na, siyempre, DDS yung teacher. Iko-correct mo ba yun? Naririnig sa iyo na ano ba namang klaseng gobyerno ito? Yung lahat ng hinanakit sa gobyerno, sasabihin mo sa harapan ng mga estudyante, hindi tama yun. Sa amin din mismo sa bahay, yung pamangkin ko nagkwento, yung teacher niya raw, DDS, ang pinapalabas niya, masamang presidente si Marcos. Di ba? Ano yun eh? Kumbaga leadership style, policy requirements yun eh. DepEd yun. Institutional policy ang kinakailangan mo ron. Para yung ganung mindset, hindi mo ini-instill doon sa mga estudyante. Para sa akin, alam mo, Coffee, ang mga guro, dapat apolitical yan. Yun dapat ang ipakita nila sa mga estudyante. Walang kulay, syempre. Actually, dapat ganyan, sir. May memo na nga actually yan kapag government employee ka, wala kang papanigan eh. Pero syempre, nakakalusot pa rin. Kahit sa social media, di ka dapat magpo-post tungkol sa politics. Kasi nga, guro ka at malaki ang impluensya mo sa mga estudyante at kabataan. Kaya dapat magturo ka lang muna ng kung anong dapat ang ituro. In short, may punto rin yung sinasabi ni Yusek Claire, di ba? Hindi ko na na fluff yung statement na yun. Hindi. Pero maliit na bagay lang yun para sabihin mong yun talaga ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ang mga kabataan sa ngayon. Maraming dahilan, multifaceted factors. Isa pang pinag-uusapan natin yung Robin Padilla law. Totoo pa naman yung alam nyo, ang tagal ko nang binablog yan. Ang tagal ko nang binablog yung Robin Padilla law na yan. Yan, ang nakikinabang dyan. Yung nakaraan, di ba sinabi ko? Ang nakikinabang dyan, yung mga utak kriminal na katulad ni Robin Padilla.
Hindi nga, kasi si Robin Padilla, utak kriminal yan. Dati kasi nagdadala ng baril yan, na walang lisensya. Anong reason mo para magdala ka ng baril na walang lisensya? Kung hindi, mag-create ng violence, gumawa ng violence. Ngayon, kapag naparusahan ka dahil nahulihan ka ng baril na walang lisensya, ginagawang bailable. So, nagpo-promote yan ng violence. Matagal ko nang sinasabi yan. Katarantaduhan yung batas na yan. Proud pa si Mariel dyan. Magagalit si Mariel dyan. Bad boy eh. Bad boy yung Philippine showbiz. Yun nga Di ba eh. yung si Robin? Oo. Kasi alam mo, yung panahon noon ni Robin na yung active pa siya sa Showbiz. pagiging action star at sa showbiz nga, talagang sinabuhay niya yung pagiging bad boy. Usually kasi sa showbiz, yung ganyang mga moniker, ano lang yan eh. At ano mo lang yan, image mo lang yan. Sa Pero hindi screen. mo sinasabuhay sa personal na buhay mo. Pero si Robin Padilla kasi talagang pati sa personal na buhay, siga yan eh. Nananapak daw yan. Astig talaga. Yung panahon nga nung may Star Olympics eh. 'Di ba? Magkaribal sila ni Richard Gomez, sa isang babae. Nakalimutan ko kung sino babae pinagtatalunan nila. Hindi ba si Sharon? Yata. Showbiz na showbiz ka. Parang panahon talaga na. Di ba? Wala ka lang dyan Nagkatapat sila dun sa Star Olympics sa Araneta yata yon. Bigla na lang, sinapak ni Robin si Richard sa pool. Alam niya kasi may aawat eh. Alam niya kasi hindi naman Andun si Rudy Fernandez nung nabubuhay pa. Hindi naman nanalo si Robin kay Richard. Pero kaso nga, meron inside story nga dyan eh. Pero sa kaso yun, sa optics kasi, dahil siya ang naunang nanapak, siya ang siga. Siga siya. Hindi siya kakalabanin. Yung parang Duterte style. Huwag mo kaming kukutyain dahil sasapakin ka namin, sasaktan ka namin. Yung culture of violence, parte si Robin Padilla sa nagturo niya sa mga kabataan. Tama. Pero nung panahon nga na yon, nung gaganti na si Richard Gomez, inawat. Malabo na, may aawat na eh. Pero alam mo, may inside story yan. Isang mabilis lang Natuloy yung laban na yan. Natuloy. Walang camera. Nagsapakan talaga sila. Kasi may isang artista rin na ginagalang sa action ang naging promoter nung private na yon. Hindi ba yan si Lito Lapid? Hindi! Ito, may narinig ako, si Chris Aquino. Hindi rin. Hindi rin. Pero, iba ang nanalo dun sa laban na yun. Ibig sabihin yung isang nanalo. Pero sports lang. Ano naman kasi si Richard Gomez Buff active din, naman yung sa totoo lang. Sporty At naman saka siya. in terms of physique, mas matangkad, mas macho, mas macho si Papa. At saka walang bisyo. Si Robin, sigarilyo. Hindi ka sigarilyo. Alak, di ba? Matapang lang naman siya kasi may dala siyang baril. Yun nga, actually, yung hindi maganda kasi iniidolo nga sila eh. So, gagayahin sila ng mga kabataan. Di ba, sana kung gagayahin sa kanila, katulad natin. Okay lang. Matatanda na. Pero kung yung kabataan, di maganda. Anyway, lahat yan, yung kultura nga yan ang nai-instill sa kabataan. Na dapat sana, maging tayo dyan, or maipaliwanag sa kabataan na yung mga artista lang yan. The more yung politicians natin at mga leaders, dahil sila, paano malulusutin yan? Katulad ng bawa, si Presidente Digong dati na nagmumura. Kung ikaw ay may anak na nakarinig yon, paano mo sasabihin sa anak mo na bawal yan? Sasabihin ng anak mo, ginagawa ng presidente natin, presidente ng Pilipinas yan. Tsaka kung halimbawa, yung tatay, DDS din, gawain din ng tatay yun. So, paano mo sisitahin yung anak? Yun na nga. So, ang hirap talaga. Dapat merong code of decorum actually, meron naman yata di ba? Baging statesman ang mga leaders natin. Kumbaga, actually meron. Code of ethics meron na yan eh. At Hindi naman sinusunod eh. May code of ethics pero wala kang parusa kasi. Kasi kung meron, matagal na naparusahan. Isang sinisisi nila ngayon, sir, yung mga media organizations na nagpapalabas daw ng yung mga balita na yon. Kasi naka-livestream pala yun yung pagpas lang ng lalaki, no? Tapos may mga footage na lumalabas sa media, mainstream media, sinisisi din nila yon. Kasi parang ini-imitate yung kanilang term ginagaya ng mga bata yung ginawa na yun ng lalaki. Kumbaga, kung DDS ka nga, may saltek yung isip mo, gayahin ko yung ginawa niya in a livestream. So parang, ang responsibility nasa mainstream media din. I-filter ninyo. Doon yung iba na-appreciate natin kasi blur nila yung mga footage parang hindi nagayahin. Hindi, ang problema kasi rito, palagay mo, ma-filter ng media, paano yung mga vlogger? Mga cloud chaser yan, gusto ng views. Kaya paunahan din sila kung sino makakapaglabas ng unedited na video. Social media din. Sama-sama na siguro lahat. Siguro responsable natin lahat na magtulong-tulong para hindi pumunta sa ganyang klase ng pag-aano sa mga bata. Correct. Pero alam mo, Melo, matigas ang ulo ng mga Pilipino ka Siyempre, pagkakakitaan yan magiging viral yung views na yan Di ba? Pag nilagay mo yan sa social media, dapat magkaroon ng batas na punishable yung ganyang mga bagay. Parang kasi, mahirap. Mahirap? Hindi, mahirap pero dapat natin gawin. Si Robin Padilla yan, committee niya yan
Mass media. Nagpatawag na agad eh. Wala mang utak yan si Robin. Alam mo, gusto ko liwanagin yan, Robin Padilla, Hindi yan yung batas na ginawa ni Robin. Correct. Hindi yan ginawa ni Robin Padilla. Binatay lang sa kanya yan dahil siya ay nakulong sa Bilibid dahil nga nahuli siyang meron siyang dala-dala mahabang armas, mabibigat ang kalibre, na hindi mo alam kung bakit nasa kotse niya. Illegal possession of firearms yun. Illegal yun. At yun, nakulong siya doon. Parang yan yung batas na Eddie Garcia, parang inspired by... Kasi noon, hindi yan available. Kumbaga, hindi ka makapagpiyansa, nasa loob ka nakakulong. Pero binago yung batas na yan, inamiyandahan yan, ginawang bailable. Ang gumawa ng batas na yan, si Ramon Revilla. Dating senador, Ramon Revilla Sr. Ayan, sige. Last topic tayo. Ito, The Who. Nako. The Who. Sino ito? Ako, may ilalaglag na naman tayo dito. Di ba? Go. Parang, ano na to etong bida natin ngayon, si Sir, senador ba yan? basta Dating congressman ba yan? wala kahit sino. Pwedeng senador, pwedeng Politiko. congressman. Politiko. Sige, Si politiko. Sir, alam mo itong si Sir pala, mahilig din pala to sa mga chicks. Kahit na maganda na ang asawa, mahilig pa rin sa chicks. Diba? Hindi na kukontento. Hindi na ako kontento. Anong bago? Kaya, ibang ulam. Palaking may bago. At eto pa. Kasi ang meeting place lagi dyan, sa isang hotel na 5-star. Dyan sa may Ortigas. Doon yan. Yung panahon na to, wala pa kasing honey trap Kaya maligaya ang lahat. Okay. Oo, maligaya ang lahat. 5-star hotel sa Ortigas. Oo, ilan lang yan. Shangri-La Ortigas ba? Pwede. Dalawa. May Marco Polo. Ah. Di ba? Meron pa yun sa may Robinsons, may dalawang hotel dyan Yung nasa Chicago, di ba may hotel din yun? Small time yun, hindi Small 5-star. time. Pang-sogo yun. Blue Hotel. Blue. Pero itong si Sir kasi, mahilig sa babae, pero ang problema, hindi man pala tumitigas. Ang katuta. Diba? Ay, baka diabetic. Baka. Maraming factors Baka stress. Baka pagod. So, kailangan pa ng orasyon. Kailangan Para ng tumayo. orasyon. At may iniinom. May iniinom si Sir. Kaya pala malakas ang loob ng babae. Kasi kahit hindi tumitigas si Junjun, May agimat. may agibat. Ano ba ito? Iniinom. Anong iniinom niya? Parang robust? Parang ganon? Parang ganon, pero parang ganon. At gamot tablet Viagra. Parang ganon siguro. Oo, at ang matindi dyan, ayaw niya ng buo. Kasi baka pag buo, 3 days. Mahirap nga naman yun, di ba? 3 days. Kaya kalahati lang. Oo, kaya may kahati siya. Kasi politiko siya. Pag papasok siya, mahirap naman pumasok na matigas si Junjun, di ba? Oo. Teka, paano mo nalaman ng lahat ng yan? Nakalahati lang at may kahati. Narinig ko narinig ko. Sabi niya doon sa katabi niya. Sigurado ka lang, Oo, narinig ko lang. Bro, hati tayo. Sabi niya doon sa kausap niya. Narinig ko. Nagulat lang ako. Uy, Ingat ka, baka madulas ka. Oo, yun nga Baka naman sir, ikaw yung kahati. Hindi ako. Hindi ko naman kailangan din. Hindi ko kailangan. Sabi mo, bro, hati tayo. Hindi ba sinabing kuya, hati tayo? Hindi, bro niya yun. Hindi kuya Jay, di ka na. Hindi. Iba. Baka Kuya Jay. Naghati sila. Hinati nga nila. Ano At nangyari? nung ininom nila, totoo nga, nagtagal Totoo nga. sila sa loob. Pero may orgy. Walang orgy. Teka, Wala. sabi niya, nung hinati raw, ininom, at totoo daw. Alam niya. Hindi kasi meron andun na rin yung mga Kwento girls. kasi, narinig daw niya Narinig ko. Parang kasi feeling ko ramdam niya eh. Hindi, ramdam ko kasi, narinig ko yung paghati hinati nga nila. Talagang magkadikit kayo, Oo, parang one on one. Hindi ba one on one? Mga nandun kami lahat. Feeling ko nakacheck in din yan doon sa Oo nga eh. Kasi yung hotel kasi, ganito yung itsura ng kwarto. May 2 kwarto at may sala. So malaki. Sweet. So yung mga girls, nandyan lang sa gedli-gedli. Tapos nag-uusap dito yung mga... So nasa loob ka ng suite, sir? Nasa loob. Pero wala ako doon sa kwarto. Nasa sala. Nasa suite. dining. Parang gano'n. So nag-uusap-usap ang mga financier kung anong gagawin sa mga girls. At kung ano yung move na susunod. Syempre, ang move na susunod, papasok na sa kwarto. Kailangan ng humati ng iinumin. Diba? Hindi paano ba yun? May 30 minutes grace period yun. Depende kasi sa tao. Sa akin, 3 hours bago utek. Depende pero, sa tao. pero ito, may milk tea si Kuya Jay, 30 minutes lang. Guys, ito totoo, 30 minutes lang, babandera agad. Hindi ba yan sinasabi mo? Yung milk tea kasi na yan, bala ko magbukas ng milk tea shop. So, may supplier ako. Binibigyan niya ako ng, ilan ang milk tea? Maraming milk tea flavors, mga 30 yan. So, binibigyan, pre-taste yan, pre-taste. O, subukan mo. So, tinitikman ko yung sinusubukan ko. So, okay naman. Okay naman. Actually, ito yun. Kasi, tinikman ko yung milk tea niya eh. Ito, clue. Sino to? Ito, item. Sabi mo nga, Kuya Jay.
Clue. Sabi mo kayo sinasabi mo sa radyo, sino ito? Sino ito? Mahirap may clue kasi nasa loob eh. Nasa loob eh. Nakakulong. Basta nasa loob. Nasa loob. Nasa loob ng Congress o nasa loob ng Senado o nasa loob ng kulungan? Kasi alam mo, maiingat-ingat na tayo dahil yung dating blind item natin medyo bigay na bigay eh. Oo, Kaya tama. ngayon pag-isipan naman natin sila ng konti. Basta nasa loob. Pero lagi mo nakikita sa TV. Matakaw sa media. Oo, pero nasa loob. Mahilig At saka sa media. medyo wag mo munang kasi baka umaray, masakit pa. Nasa pak. Basta masakit pa. Dahan-dahan baka umaray. Dahan-dahan. Ayan na, kompleto na yung clue. Pag hindi mo pa talaga nakuha yan. Pero wala, ganun talaga. Lahat naman ganun eh. Pero ang na ano lang ako doon, na-amaze, umiinom pala siya noon. At ayaw niya ng buo. Kalahati. Kailangan may kahati. Oo. Takot din siguro. Kasi yung gamot na yun, delikado sa mga high blood eh. High blood ba yun? O may sakit sa puso? Sakit sa puso. Buti pa yung iniinom nitong milk tea eh. Kahit may sakit sa puso. Wala. Pray for all. Kahit 2 milk tea, sa araw. Ay, nako. Yung isang nandun. Kanina, yung tubig walang kulay. Yung papasok ka na sa kwarto, biglang nagkakulay yung tubig. May pinuntahan kasi kami na nagkakaginikan doon. Nakakita, Joey, ba't may dala kang tubig? Ang daming tubig dito. May mineral water. Mineral water. Joey, ba't may dala kang mineral water? Ang daming tubig dito. Sabi niya, hindi, okay lang to. Pamaya-maya, nung nagkaroon na ng kulay. Ba't naging ibang kulay niya? Tinimpla na yung milk tea. Tinimpla yung milk tea. Hindi, kailangan mo tikman yung milk tea. Kung di mo titimplahin. Oo, syempre. O, siya, sige na. Okay, so nandyan din kasama natin sila si Feby Capillo, Alma Ibinga, Haitso Andy Aglubat, Milagros Faconwan, Elena Lau, Lisa Kabagnot. Nandyan din si Gina G, Caroline Nangsen, Marlene Torres. Isyatat natin si Nancy Flores Santos, Saibel Milo, Pao Visconde Ortega. Nandyan din si Emily Marquez, Megan Sebastian, Erpilo Mark, Axen, and Haitso Leonardo Manansala. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Diyos, ngayong araw ay buong pagpapakumbaba naming hinihiling ang iyong patuloy na paggabay, karunungan, lakas at proteksyon para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingatan mo siya sa anumang panganib, masamang balak, panlilinlang at anumang banta laban sa kanyang buhay at tungkulin. Balutin mo siya ng iyong banal na proteksyon at bigyan ng malinaw na pag-iisip at matatag na puso sa bawat desisyong gagawin para sa bayan. Panginoon, gabayan mo rin ang kanyang pamilya at mga taong tapat na naglilingkod kasama niya. Naway manaig ang katotohanan, kapayapaan, hustisya at kabutihan sa ating bansa. Ilayo mo ang Pilipinas sa kaguluhan at pagkakawatak-watak at patuloy mong pagpalain ang ating bayan. Panginoon, protektahan mo si PBBM at ang sambayanang Pilipino. Idinanalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas,
pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo, masagana, manggagawa at magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, BBM sa puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Kaya't kasama mo kami sa iyong at higain. Bagong Pilipinas, sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang tunay, BBM, sa puso ng bayan, ikaw